Hello mga lalabs, mga vayots, magandang hating gabi. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, lalo na sa mga kapwa ko po, Dabawinyo, diya sa Davao Region, maing buntag sa inyong tanan. Lahat ako mo sa tagsa-tagsa sa maayong panglawas, bisag kita ay pobre in taong makalulooy og karon ay gidaog-daog pagyod sa administrasyon ni Marcos Bangag Jr. So, usapang Marcos kasi ito tayo ngayon at Aquino, no? So, sa mga kapwa ko po OFW sa around the world, hello, mega love shoutout po sa inyong lahat. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe, like, at share. So, yung topic natin ngayon, ito na, kumpirmado. Na talaga ang Marcos, Aquino at Araneta ay hindi magkaaway kundi BFF. At least pasalamat na din tayo na kahit papano inubaran sila na po, no, hindi na taong bayan yung maghanap pa ng mga ebidensya na sila ay magkamag-anak, may relasyon, etc. Sila na mismo ang naghubad ng kanilang mga sikreto. So dahil sa pagbisita ng anak na dalawa ni Chris Aquino kay Liza Kokak Marcos, ito ang daming mga natuwa, marami rin yung nadismaya, maraming nainis. Hindi natin maalis sa iba na yung iba matuwa, lalo na yung mga Kokak fans or supporters at saka yung ibang mga supporters din ni Chris Aquino. So marami ring nadismaya na mga loyalista at saka mga dilawang pink si Pepe dahil sa pagkakaakala ng iba ay talagang magkaaway ang Marcos. Aquino. Marcos, Araneta at Aquino. Pagpalagay natin Marcos at saka Aquino. Kala ng iba talaga, both parties yun Marcos at saka Aquino. Kala ng iba talaga ay magkaaway sila. Yung pala hindi totoo hanggang sa lang kasi sinabi ni Marcos Jr. Walang problema, okay sila sa ang relasyon nila sa mga Aquino. Ang hindi lang sila okay sa politiko dahil naggamitan silang dalawa, nagbabuyan sila ng Marcos at ng Aquino, tapos yung pinagsabong yung mga supporters. No, uto-uto ginamit ang mga supporters nila. So, ngayon, pasalamat din tayo kay Bongbong Marcos na ni-reveal na niya talaga ang lahat. And marami kasing hindi nakakaalam talaga na ang Araneta at ang Aquino ay may ugnayan talaga. Although marami nga din hindi nakakaalam na si Cory at saka si Ninoy ay magpinsan yan. Or tiyuhin ba yata ni Cory si Ninoy or tiyahin na si Cory ni Ninoy. Something ganyan. Magkamag-anak sila na nag-asawa. Kaya nga pinukutya pa ng iba kaya daw may anak si Chris Aquino na autistic. Ngayon parang PWD o tawag ba kay Diyos dito. Dahil daw yan sa bloodline no, na kamag-anak ang nanay at tatay ni Chris Aquino. Kaya yun, may kulang-kulang sa pamilya. Yun yung iba. Ito, mismong si Bongbong Marcos na ang nagkumpirma. So sabi dito sa balita ng Global Daily Mirror, sabi ni Bongbong Marcos sa pagbisita daw ni Bimbi at ni Jos sa unang ginang na si Liza Kokak Araneta Marcos, dahil daw si Chris ay nangangailangan ng tulong. Sabi ni President Bongbong Marcos, ni-reveal na daw niya yung rason kung bakit daw si Chris Aquino, yung mga anak daw ni Chris Aquino ay bumisita sa unang ginang na kung saan ay kutis si Liza Kokak sa kanyang opisina daw noong July 9, no? Sa ambos interview kay Pangulong Bongbong Marcos noong July 10 or kahapon, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ang rason sa likod ng dalawang magkapatid na controversial na pagbisita ay simple lang daw
nangangailangan daw si Chris Aquino ng tulong or kung ano pa man yun. So, sinabi din ni Bongbong Marcos na, ano ba dito? Did not, so, sinabi din ni Bongbong Marcos, but hindi daw sinabi ng report na si Liza Marcos, sana ba yun? Si Liza Marcos, sana ba yun? Ay kanilang tiyahin. Hindi daw sinabi ng reporter na si Liza Marcos ay tiyahin nila ni Bimbi at ni Diyos dahil ang kanyang tiya, yung kapatid yata ito ni Cory, si Don Pipi, no? Na ang kanilang auntie ay napangasawa si Don Pipi. Na, ayun, kapatid ni Cory Aquino. So, yun. So, they are related. So, magkamag-anak si Liza, si Bimbi, at saka si Chris Aquino. So, siyempre, dahil si Bongbong Marcos ay napangasawa si Liza, so, nakasampid na din si Bongbong Marcos sa mga Aquino. Part na rin siya ng Aquino. Dahil Aranita ang naasawa niya na bahagi din ng pamilyang Aquino. Bahaging, Cory. Puhuwang ko, di ba? O yun, sila na magkakamag-anak na, no? So, kaya daw pumunta doon itong magkapatid na anak ni Chris Aquino, Bimbi at Diyos, dahil nagdala pa daw doon ng pasalubong sa kanilang tiyahin na si Liza. So, ngayon, Bongbong Marcos, or hindi pala, Chris Aquino, tanong lang, paano mo na-explain sa mga anak mo na kay Diyos at kay Bimbi na yung kanilang tiyahin na si Liza, Aranita Kukak Marcos, ay ang kanilang tito o tiyohin na si Bongbong Marcos ay ang tatay ni Bongbong Marcos pinapatay ang lolo ninyo, ni Joshua at ni Bimbi. Paano kaya yung sinabi ni Chris na yung father ng tito ninyo, Bongbong Marcos, ay pinabaril niya yung lolo ninyo, Ninoy. Oh. Di po ba? Paano kaya yun? So, siguro alam na ng mga bata na to, pero didma sila, wala silang pakialam dahil politika. Gamitan, no? Oh. So, ngayon, ang dihado dito, ang kawawa dito mga lalabs, mga bayot, ay ang mga totoong loyalista at yung ibang mga totoong dilawan na supporters ng Marcos at Ninoy na nagbuwis magkabilaan ng kanilang mga buhay para ipaglaban si Ninoy kontra sa mga Marcos. O kagaya din na ilan nila ni Elizabeth Oropisa, marami pa yung may mga artista at kung sino mga magsasaka, etc. Yung mga totoong loyalista ng mga may edad ng matatanda ng iba nga nagkamdamatay na nakipaglaban nung panahon nung 1986 People Power. Pinaglaban si Bongbong Marcos. Tapos yung ending pala, natuklasan ngayon, according to Bongbong Marcos, walang problema ang pamilyang Marcos at Aquino. Okay pala sila. Doon lang daw sila hindi nagkaintindihan sa politika. Paano nalunok ni Bongbong Marcos nang dahil lang sa kipay ni Liza Kukak? Nalunok lahat ni Bongbong Marcos ang lahat ng kahihiyan na dinulot ng mga Aquino sa kanyang pamilya, no? Na pinatalsik yung kanyang ama sa Malacanang. Kahihiyan yun buong mundo ng Marcos. Tapos pinagbintangan pang mamamatay tao, magnanakaw, at kung ano-ano pa. Tapos napunta pa sila, pina-exile pa sila ni Cory. Ano ba yung sabi niya doon sa Made in Malacanang? Take them out of the Philippines. Ganyan, no? Napunta pa sila sa Hawaii, ilang taon sila doon. Tapos hanggang sa nung namatay si Doña Josefa, nanay ni Marcos Sr.,
hindi nakapunta si Marcos Sr. sa Pilipinas, hindi nakauwi dahil ayaw payagan ni Cory na makita ang kanyang nanay. So hanggang sa namatay si Marcos Sr., hindi din basta-basta nakauwi sa Pilipinas ang pamilyang Marcos. Nung nakauwi, ito pa yung trahedya. Hindi pinalibing ni Cory Aquino si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Mula kay Cory, namatay na lang siya, hinugot ni Satanas ang kanyang hininga hanggang doon kay Pinoy. Wala man presidente mula Cory up to Pinoy, la Irap, la Gloria. Wala Ramos, kamag-anak na nga yun ni ni Marcos Sr. si Ramos, pero hindi pa rin niya pinalibing si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Hinarang sila. Tapos ngayon, nalunok lahat iyon ni Bongbong Marcos at ang kapal pa ng mukha ng presidente, ni-reveal lahat. Pero in the first place, sa kabilang banda, maganda. At least, in the coming future, kung may tatakbo man sa mga dilawang pink, no, nagagamitin na naman si Marcos Sr. magnanakaw, mamamatay tao, etc., marsyalo, kung ano. Hindi na po yun epektibo. Yun din yung kagandahan dito. Dahil bakit? Alam na ngayon ng taong bayan na mulat sa pool pala, simulat sa pool niloko nila ang mga supporters. Daming nag-gustong buhay. Paglaban lang ang Marcos, paglaban lang Aquino. Yun pala yung magkaibigan sila. Gamitan lang pala sa politika ang mga putang ina. Taklap na mga galit ng mga taong ito. Kaya, yung panluloko ni Bongbong Marcos ngayon, si Pastor Quiboloy, may araw ka rin, Mr. President, at ng pamilya at ng buong pamilya mo, asawa at anak mo. Kasi yung nangyari sa tatay mo, na namatay na halos ilang dekada hindi na ilibing, baka ganun ka rin. Baka sapitin mo rin yan. Baka kahit libingan, ayaw kang tanggapin dahil sa sobrang sama mong tao. Lahat may purpose. Ito na. Kaya ka din siguro nanalo. Pinapanalo ka ng Panginoon na magiging presidente ka, Bongbong Marcos Jr. dahil para ma-reveal lahat ngayon. Hindi na kailangan ng taong bayan mag-research pa kung ano yung mga side by side din yung pamilya. Kayo na mismo. Hinuhubaran na ninyo ang inyong mga pagkatao. At palakpakan. At least, alam na ng taong bayan sa susunod na kayo, Aquino at Marcos, pamilya talagang manloloko.